Purihin ng Panginoon, isang pinagpalang umaga ang bati ko po sa bawat isa. Salamat sa Diyos at tayo po ay nagpapatuloy na muli sa ating pang-umagang panalangin at pagsamba sa Diyos. At para sa ating pananalangin, pag-aral ng Biblia, tayo po ay saglit na manalangin sa Panginoon. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa buhay at lakas. Salamat sa napakagandang simula sa umagang ito, sa buhay, sa kalakasan, at sa balansing pakiramdam. Ama, sa inang pinagkakatiwala, ang pagbubulay ng iyong mga salita, katagpuin mo po ang pangailangan ng ating mga kasamang nananalangin, mga kapwalingkod ng Diyos, mga pastor at mga kapatiran, at hanggang saan nakakarating ang mensaheng ito, Panginoon, gumawa ka ng himala ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming nagkakaisang dalangin sa pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Ang ating pong Bible passage ngayon o ang ating book ay sa Santiago chapter 5 verse 13 to 16, pero focus lang tayo mamaya sa 16. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. May tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagala at umawit siya ng pagpupuri sa Diyos. 14. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. 15. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. At patatawarin kung siya ay nagkasala. 16. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita na ating pagbubulayan. Ang pinamagatan ko na rin ito, dito na rin natin ginawa sa verse 16, ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ang mga mananalangin ay matuwid. Ibig sabihin, pagka tayo ay nananalangin, doon kasi tayo nakakahingi ng tawa, doon tayo nakakalapit sa Diyos, at doon tayo nakakatanggap sa Panginoon. Kaya tinawag po ni Santiago na malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. At nagiging matuwid tayo sa Diyos kung lagi tayong lumalapit sa Kanya sa pananampalataya at sa panalangin. Una, ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid, naglalapit sa kanila sa Diyos. Kapag tayo nag-pray, inilalapit tayo lalo ng ating prayer sa Diyos. Hebrews 7 verse 25. Dahil nga riyan, lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Amen. Napakalino ng sinabi dyan sa Hebreo 7:25 na ang Panginoon ay namamagitan para sa lahat, sa ating lahat. At lubos niya raw tayo maililigtas. At alam naman natin, binanggit din yan sa Roma, hindi natin bubuklatin at sa iba pang mga passage sa Bible, na hanggang ngayon ang Panginoon ay nananalangin para sa ating kapakanan sa church. At ang prayer niya nga sa John 17, kung inyong maalala, ay magkaisa tayo dito sa lupa, kagaya rin naman nila, siya at ang Ama ay nagkakaisa. Para daw, yung buong mundo o yung sanglibutang makakita sa atin ay samampalataya na ang Panginoon ay sinugo sa atin ng Ama sapagkat tayo nagkakaisa. So, di ba matuwid yun? Pangalawa, ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid ay nagbubukas ng daan sa isang buhay na puspos o sa isang buhay na puspos ng Espiritu Santo.
Lucas 11 verse 13. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihiling sa Kanya. Yan. Pangalawa, nagbubukas ng daan sa isang buhay na puspos ng Espiritu Santo. Eh di ba, pag puspos ka, matuwid ka. Amen? Yan ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Nagiging banal tayo sa magitan ng banal na Espiritu na pupuspos tayo. Ang unang dapat tingnan ninyo sa mga nagsasabing puspos ay nabubuhay siya sa kabanalan. Amen? Kapag nabubuhay ka sa kabanalan, namumuhi ka sa kasalanan, tunay kang puspos. At yan ang pribilehiyo o isang pagpapala na meron sa atin pag tayo ay laging nagpe-pray. Okay, pangatlo, nagdadala sa kanila ng kapangyarihan sa ministeryo. Power yan. Gawa 1 verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ayan, babasa pa natin yung ibang passage ng pangatlo kay Sister Mirasol sa 4:31 ng Gawa. Kaakibat yan ng Gawa 1:8. Gawa 4:31. Gawa chapter 4 verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Yan. Thank you. Malinaw dyan, nasa pangatlo na tayo na nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Pangatlo, nagdadala sa kanila ng kapangyarihan para sa ministeryo. Yung binasa kanina, Gawa 1:8. At pangalawang verse, yung Gawa 4:31, ay sila'y napuspos at binigyan ng katapangan. At pag sinundan niyo yung mga sumunod na talata doon, nangaral sila ng buong tapang. Pero alam niyo ba, lumindol noon. Pagkatapos silang manalangin, lumindol. Grabe yung impact ng Holy Spirit. At grabe rin yung pag-uusig. At nung binasa ko to, maraming na born again na mga saserdote. Mga priest sa English. Alam niyo ba yung ating prayer, pangatlo binibigyan ko lang ng diin, yung hindi kaya nating abutin sa pangangaral kahit gano'n natin kagaling mangaral, kayong mga kapastoran kasama kong nagde-devotion. Pero pag nag-pray tayo ng marugtog, mauuga man yung patibayan ng demonyo sa kanilang buhay. Spiritually and literally. At sila'y lalapit sa Diyos at magsisisi. Yan yung impact ng panalangin ng taong matuwid. Nagkakaroon siya ng tinatawag na shakening o pagliliglig. At iba ang Diyos pag nagliglig. Walang nakatatayo na pundasyon o kaharian ng Diablo o kaharian ng mga demonyo. Nawawasak sila. At nakakalaya ang kanilang mga naloko, nalinglang ng mga tao at ang resulta ay naliligtas. Pang-apat na nagagawa ng panalangin ng taong matuwid, nagpapatatag sa kanila sa Espiritu. Judas verse 20, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kamanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Yan, di ba? Napakalinaw ng paalala ni St. Jude, ni Santong Judas, parang hirap sa Tagalog eh. Si banal na santo o si banal na Judas yan. Ibig sabihin kasi ng saint ay banal. Na lagi raw tayong manalangin sa Espiritu. Alam niyo ba yung pananalangin sa Espiritu, ito yan eh, natutunan ko sa isang napakabilis na paliwanag ng isang pastor na hindi ko nasasabihin yung pangalan. Hindi pa ako pastor nung narinig ko sa kanya. Wala pa ako sa ministry ng pagpapastor. Ang sabi niya, kung gusto mong malaman at nakita na ikaw ay nananalangin sa Espiritu, ay kapag sa gitna raw ng magulong
sigalot at sigwa ng buhay natin ay nagawa nating makapanalangin. Yun daw ang panalangin sa Espiritu. Yung ang gulo-gulo, parang magulo talaga. Halimbawa, meron kang nakasagutan, kayo mag-asawa nag-away, kayo magkapatid ay nagdabugan, nagbatuhan, kung ano-ano, pagkatapos ay pagtahimik, nagawa mo mag-pray, panalo ka. Nakapag-pray ka. Iyan ang nagagawa ng panalangin ng taong matubid. Tumutulo sa kanila na, nagpapatatag sa kanila sa Espiritu. Amen? Kaya wag nating maging dahilan na, ay, mamaya na ako magpe-pray, ang dami-dami iniintindi. Kailangan makapag-pray ka, mapagtagumpayan mo yung mga problemang yan. Hindi titigil. Yung kapayapaan, isinisigaw yan sa gitna ng digmaan. Ano ang battle cry ng mga sundalo? Oo nga, may peace, pero makikipagdigma sila. Ang kanilang goal ay peace and sovereignty at yung tinatawag na freedom ng kanilang ipinaglalaban na nasyon. Pero hindi pwedeng nakaupo sila at lalaban. Natawa lang ng tao sa barracks at mga naglalasingan. Nakakasapag, maubos na ang bala, nakafix na yung bayonet. Diba? Bloodshedding na. Babahan na ng dugo. Ako hanggang ngayon, ang paborito kong panoorin yan, mga Second World War, mga battle dyan sa Cambodia, yung mga latest na battle sa Iraq, sa Africa. At yan ay nagko-convert ko sa paglilingkod sa Diyos bilang pastor. Kung ang mga sundalo gano'n, tayong mga mangangaral, hindi man pastor ang tawag sa'yo, basta nangangaral ka ng salita ng Diyos, tayo mga sundalo ni Kristo. Nasa frontline tayo ng hukbo. At dapat, sabi ng pang-apat, mag-pray tayo palagi para mapatatag ang ating spiritual na buhay. Ma-establish. Amen. Hanggang 5 lang to, siguro next week na yung alahati, yung part 2. Sa panlima, nagbibigay sa kanila ng kakayahang umunawa sa inilaan ni Kristo para sa kanila. Kapag lagi tayo nagpe-pray, ito yung gagawin ng Panginoon sa atin, itong verse na ito. Efeso 1 verse 16 hanggang 18 19. hanggang 19. Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. 18. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. 19. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya, ang dakilang kapangyarihan ding iyon. Yan, di ba? Ang grabe ng prayer ni Paul sa Ephesian Church na kanyang na church plan. Background lang ng ilang segundo. Ang Efeso, ito yung seat of authority ng idolatry sa panahon niya, dyan sa Asia Minor. Ang Asia Minor ay present-day Turkey. Tinan yung ginawa ng Diyos sa Turkey, ano? Yung devastation, yung mga flood sa present day natin. Yung pagguho. Kasi ang mga Turkish, napakarami nilang pinatay noong Asian time na mga lingkod ng Diyos. Nandyan ang 7 churches sa Asia Minor. At ang paghimok ng Apostol Pablo na gano'n na lang, na hindi niya sila kinakaligtaan sa prayer. Kasi nakita niya ito ang tagumpay ng Ephesian Church, ng Ephesian Brethren. Kailangan meron silang prayer covering ng kanilang spiritual father o ng Mother Church o kung anong tawag natin ngayon. Ito ay hamon sa atin na sinasabing nasa bahagi tayo ng Mother Church. Kayong mga kapatiran na mayroong tinatawag na Mother Church, you must pray consistently. You must pray fervently. Huwag yung prayer natin para bang paantok-antok. Palamya-lamya. Panlima yan. Nagbibigay sa atin o sa kanila ng kakayang umunawa sa inilaan ni Kristo para sa kanila. Basahin ko lang ito sa English bago tayo
Ephesians chapter 1 verse 16. Cease not give thanks for you, making mention of you in my prayers. 17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation and knowledge of Him. Sa prayer pala, diyan natin nahingi yung revelation, knowledge, and understanding, or yung kapangyarihan, power. Na meron tayong talino galing sa Panginoon. May pagpe-pray yan. Hilingin natin yan. Sa 18, sa English. And the eyes of our understanding enlightened. Yung tinatawag na sila naniniwala, di ba, sa third eye? Tayo dapat ipag-pray natin yung the eyes of our understanding, the eyes of our faith. Na mabuksan ito, hindi yung sarado. Verse 18. That ye may know what is the hope in His calling, and what the riches of the glory of His inheritance and the saints. Sa prayer lang po nahihingi, yung pag-asa natin sa ating tawag. Marami walang pag-asa sa calling nila. At ako, hindi niyo maririnig kung kilala niyo ako. Yung iba, hindi ako kilala. Hindi niyo maririnig sa akin na binastos ko ang tawag ng Diyos at sinabi kong walang pera sa ministry. Hindi kung yun ang context mo, di maglingkod ka, tinawag ka ng Diyos mag-pray ka, sabi sa 18. And what the riches, that ye may know the hope of His calling. Prayer yan nakukuha. Ano pa? And what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Meron daw tayong gantimpala kung ano ang kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Meron tayong inheritance dito sa lupa. Kaya huwag kayong magtaka, ako hinihingi ko sa Diyos yung para sa akin yung slot ko ng blessing dito sa mundo. Amen. 19. And what is the exceeding greatness of His power? Kung ano ang dakilang kalakan ng kanyang kapangyarihan, sa prayer din nahihingi yan, yung tinatawag na overflowing power of God. Kaya nga tayo mga mangha, kapag meron tayong nakita na nagpe-pray over, hindi pa nahawakan na slay na. Sinasalita pa lang yung salita, may sumisigaw ng gumaling sila. Inabot na nila itong grado na ito ng paglilingkod, yung exceeding greatness of God's power. Yung is diyan ay God. To us, word, who believe, according to the working of His mighty power. Diyos pa rin. Mag-ooperate pa rin. Sa prayer natin ay Diyos pa rin. Sa 19 sa Tagalog. Kung ano ang dakilang kalakan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Sa kanya pa rin eh. Pero dapat ang partnership ng Diyos at ang Christian at ng kanyang saints ay prayer. Amen. Kaya yan yung panlima. Nagbibigay sa kanila ng kakayahang umunawa sa inidaan ni Kristo para sa kanila. Pinagpala po ng Diyos ang ating making devotion at kayo po dyan ay mag-pray at kami dito, ako ay mag-pray. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa mensahe, sa pagpapalang ibinigay mo sa araw na ito sa amin. At aking pong dinideklara sa lahat po ng inaabot ng mensahe nito, ng panalangin ito. Silang may mga karamdaman ay gumaling ayon sa iyong sinabi na malaki ay nagagawa ng panalangin ng matuwid. At magpahayagan kami ng aming mga kasalanan upang kami ay gumaling. Lord, we declare, and I declare healing in the name of Jesus, spirit, soul, and body. And I declare deliverance sa mga pinahirapan at kinukubkob ng masasamang espiritu, mawasak. Yung tinatawag na kuta ng kaaway, ang mga bitag na kinasa, ito'y madurog, ito'y mawasak in the name of Jesus Christ. Sa mga sakit karamdaman, we claim healing at ito'y umalis na sa pamilya, tahanan at ministry na kung saan man merong paggawa ng mga sakit karamdaman, ibin yung mga cancer, ibin the spirit of death in the name of Jesus. Lord, pagpalain mo ang buong Southern Tagalog District Council, specifically ang Section 6 mula sa Chaong
Candelaria, Sariaya, Lucena, sa Pagbilao, sa Atimonan, sa Gumaca, sa Lopez, sa Ginyungan, sa Tagkawayan, sa Benavista, sa Padre Burgos, sa Macalelon, at sa Marinduque, sa lahat ng mga lingkod mo na kasabay na nananalangin sa mga sandali ito. And I declare, Lord, 100% covering, power, anointing ng Holy Spirit sa buhay ng iyong mga lingkod. Pagpalain mo po ang aming Executive Officer ng Southern Tagalog at ng buong Assemblies of God sa Pilipinas. Pinagpapala rin po namin ang lugar na kung saan mo kami nilagay, ang lalawigan ng Quezon, ang mga bayan na kung saan respectively mga local churches. Gawin mong pagpapala ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak. Lord, salamat po. At pagpalain mo po lahat ng mga hanap buhay ng mga kamanggagawa at kapatiran hanggang sa mga inabot sa ibang bansa. Lord, i-bless mo po sila. At hayaan mo, Panginoon, tinatawag na breakthrough, even financially, even spiritually, ay maranasan ng aking mga kapatid na kasabay na nanalangin ngayon. Marami po salamat. At inaangkin namin ang pagpapalang nanggagaling sa iyo ay natanggap namin ang lahat ng katugunan. Sa iyo ang lahat ng papuri ang kalwalatian. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. God bless po. Maraming salamat sa ating lahat.